kababayan kung bakit tinawag na the chosen one si Duterte. Dahil may mga pagkahalintulad no ng mga pangyayari no or yung mga pinagdaanan ng makasaysayang leader na itinuturing na pinili para sa isang misyon. Diba? Hindi naman ito nangangahulugan no, na siya ay tulad ni Jesus. Pero may mga similarities ba or pagkakahawig sa kanyang kwento? Ito yon. Pinagkanulo ng kanyang sariling kababayan. Kung paano si Jesus ay pinagkanulo ni Judas no, sa mga Romano. Si Duterte naman ay ipinagkanulo ng mga Pilipino no, mismo sa pamamagitan ng pagsuko doon sa ICC, di ba? Ito sa dayuhan. Imbes na ipaglaban ang soberenya ng Pilipinas, 'di ba? Mas pinili ng ilang mga opisyal, no, na ipaubaya siya sa banyaga. Noon kasi si Jesus ay hindi binigyan ng patas na paglilitis, 'di ba? At ngayon, parang ganun din ang nangyayari kay Duterte. Hinusgahan agad bago pa man bigyan ng due process sa sariling bansa. Eto pa, isang leader na pinili, no, na lumaban sa mga masasama. Kung si Jesus ay lumaban sa kasamaan ng panahong iyon, si Duterte naman ay nakilala bilang isang leader na lumalaban sa droga, diba? Sa krimen at oligarkiya. Pareho silang hindi kinaya ng mga makapangyarihang kalaban, di ba? Sa kaso ni Jesus, ang mga paraseyo. Sa kaso ni Duterte, ang mga elitista, di ba? Lords at dayuhan na gustong kontrolin ang Pilipinas. Ang kanyang laban sa droga ay kinaiinisan ng mga kriminal. Kaya marami ang gumagawa ng paraan upang pabagsakin ang Duterte. Diba? Ininsulto, pinagkaisahan at pinasama sa mata ng publiko. Yun, diba? Kung paano nilait si Jesus. Tinawag na erehe at rebelde. Tinawag si Jesus noon na rebelde, diba? Na mga pari noon. Ganun din ang nangyari kay Duterte. Tinawag siyang diktador, mamamatay tao, at pasista ng kanyang mga kalaban. Diba? Siniraan siya sa pamamagitan ng mga bias media at mga dayuhang organisasyon. Diba? Katulad ng nangyari kay Jesus. Ang mga taong dati niyang kasama, diba? Tumalikod sa kanya. Diba? Isang halimbawa roon ang kasaysayan ng administrasyon ngayon. Diba? Tuloy. Ito yung part 2 ha. Patuloy na minamahal ng tao kahit nilalabanan ng makapangyarihan. Kahit si Jesus ay hinusgahan ng gobyerno noon, patuloy pa rin siyang minamahal ng kanyang mga tagasunod. Ganon din si Duterte, di ba? Hanggang ngayon, malakas pa rin ang suporta ng masa sa kanya. Lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na nakakita ng tunay na pagbabago noong siya ay nasa pwesto pa, di ba? Sa kabila ng mga batikos, no, may mga bansa at leader sa ibang parte ng mundo na patuloy siyang iginagalang. Ang tanong, eto ha, ano ang mangyayari sa huli? Diba? Sa kwento kasi ni Jesus, naging maliwanag sa bandang huli kung sino ang tunay na tama at sino ang totoong masasama. Posible rin yan kay Duterte, diba? Maaring hindi ngayon. Pero darating ang panahon na makikita ng tao kung sino talaga ang nagkanulo at sino ang nasa tama, diba? Na sa tamang panig ng kasaysayan. Kaya nga siya tinatawag na the chosen one, diba? Hindi dahil perpekto siya. Hindi naman siya perpekto, tao siya, diba? Wala namang perpekto, diba? Kung hindi, dahil pinili siya para sa isang misyon. Isang misyon na hindi kayang gawin ng mga mahihinang leader. At eto ha, dahil noon ha, hinamon ni Jesus ang kanilang kapangyarihan. Noon kasi sa panahon ni Kristo, ang mga pariseyo at mga eskriba ang nangunguna. Eskriba ang nangunguna sa lipunan. Sila ang may hawak ng batas, relihiyon at impluwensya. Dumating si Jesus at binunyag ang kanilang pagkahipokrito, no? Ang pagiging mapagkunwari nila. Sinabi niya na hindi lang panlabas na pagsunod sa batas ang mahalaga kundi ang tunay na kalooban ng Diyos, di ba? Siyempre, nasaktan ang mga mayayamang elitista at nakita nila siya ay bilang banta sa kanilang kapangyarihan. 'Di ba? Ganon din yung kay ganon din kay Duterte, 'di ba? Maraming mga elitista, maraming mga oligarko na sila na windang sila sa ginawa ni Duterte, 'di ba? Kasi masagasaan yung mga nila, mga negosyo. Yun. Kasi si Jesus noon, hindi siya dumidikit sa mga mayayamang tao, maimpluwensyang tao. Mas pinili niya makisama sa mga mahihirap, makasalanan at mga inaapi. Dahil dito, natakot ang mga nasa taas baka mawala ang kanilang impluwensya sa bayan. Dahil ayaw niya
magpagamit sa politiko. Ayaw ni Jesus doon na mapagamit sa politiko. Noong panahon kasi na iyon, maraming gustong gamitin si Jesus bilang political tool para gawing hari o leader laban sa mga Romano. Pero hindi siya pumayag. Ayaw niyang mapasama sa maduming laro ng politika ng mga elitista. No? May pagkakatulad, di ba, kay Duterte? Ano sa palagay niyo? Si Duterte rin ay lumalaban sa oligarkiya. Hindi siya sunod-sunuran sa mga elitistang pamilya na matagal nang tunay o matagal nang may hawak sa Pilipinas. Hindi siya dumidepende sa mayayamang negosyante para manalo sa eleksyon. Lumapit siya sa mga masa at ibinaba ang sarili para sa ordinaryong Pilipino. Grabe, grabe. May pagkakahalintulad talaga. Syempre nasaktan ang mga oligarko, 'di ba? Lalo na nang ipasara ang ilang malalaking kumpanya na hindi nagbabayad ng tamang buwis, 'di ba? Kaya hindi nakapagtataka kung bakit pilit siyang pinapabagsak ngayon, 'di ba? Kaya nga, may mga nagsasabing may pagkakahawig ang nangyari kay Cristo at kay Duterte. Pareho silang hindi matanggap ng elitista dahil hindi siya kayang kontrolin.